Sa liblib na bahagi ng Sitio Malatubig, isang baryong malayo sa bayan at napapalibutan ng malawak na taniman, nakatira ang mag-asawang sina Carlos at Libeth, kapwa magsasakang hirap sa buhay at halos hindi makahinga sa bigat ng utang. Sa bawat pagsikat ng araw, sila ang unang naririnig ng mga kapitbahay, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sila ang unang gumigising upang magbungkal ng lupa, maglinis ng taniman at mag-aruga sa iisang yaman na natitira sa kanila, ang kanilang tapat na kalabaw na si Itom. Si Itom ay hindi ordinaryong kalabaw. Malalaki ang mata nito, tila may malalim na unawa sa bawat problema ng mag-asawa at masipag at matibay sa trabaho. Ngunit ang higit na nakapagtataka ay ang isa pang nilalang na palaging kasama ng kalabaw. Isang malagintong ibong tagak. Kumikislap na parang pinahiran ng purong ginto ang balahibo at hindi man lang lumilipad kahit anong takot o pagbuntong hininga ng kalabaw. Nakadapo ito sa likod ni Itom araw-araw habang nag-aararo, kumakain, umiinom o nagpapahinga. Sa umpisa, inakala ni na Carlos at Libeth na isa iyong kakaibang uri ng tagak lamang. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang may kakaibang nangyayari. Sa tuwing nadadapuan si Itom ng malagintong ibon, tumitibay ang katawan ng kalabaw, mas mabilis ang pag-araro at mas gumaganda ang ani ng palay kahit na tagtuyot o tagulan. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. Lumalaki ang interes ng kanilang utang sa mayamang hasyendero na si Don Hilario, isang sakim at kilalang nanlalamang sa mahihirap. Kada buwan, pinupuntahan sila ng tauhan ni Don Hilario upang singilin. Minsan, kahit wala pa sa tamang oras, pilit silang pinagagalitan, minumura at tinatakot na kukunin ang lupa't kalabaw kapag hindi nakabayad. Isang hapon, pagod na pagod si Carlos matapos mag-araro. Umupo siya sa lilim ng punong santol habang pinagmamasdan si Itom at ang malagintong tagak na parang nag-uusap sa hindi maintindihang paraan. Kung sana, mahinang wika ni Carlos, kung sana may himalang darating. Hindi ko na alam kung saan kami pupulutin. Ayaw kong makita si Libeth na umiiyak gabi-gabi dahil sa utang. Lumapit si Libeth. May daladalang tubig sa bao. Carlos, huwag ka munang sumuko. Habang may Itom tayo, may pag-asa pa. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang kumislap ang paligid. Ang malagintong tagak ay bumaba mula sa likod ng kalabaw at tumayo sa lupa. Unang beses na nakita nila itong hindi nakadapo. Ang mga mata nito ay kumislap, tila may sinasalitang hindi pangkaraniwan. Si Carlos at Libeth ay hindi makakibo. Unti-unting lumapit ang tagak kay Carlos. Sa bawat hakbang nito, lumiwanag ang lupa na tila may tumutubong maliliit na gintong alikabok. At sa isang iglap, tila umihip ang malamig na hangin mula sa kawalan. May mababang boses na umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi iyon galing sa tao. Carlos, Libeth, kayo ay tinatawag ng kapalaran. Nanigas ang katawan ng mag-asawa. Umiikot ang hangin, kumikislap ang paligid at ang malagintong tagak ay tila nagiging mas maliwanag. Hindi nila alam kung panaginip ba o totoo. Si Carlos, narinig mo ba yon? Bulong ni Libeth, nanginginig ang boses. Hindi makasagot si Carlos. Dahan-dahang tumayo ang tagak, pumapagaspas ang gintong pakpak at nagbago ang boses. Mas malinaw, mas malakas at tila galing sa isang sinaunang nilalang. Naririnig ninyo ako dahil pinili ko kayo. Nalaglag ang tabo sa kamay ni Libeth. Si Itom, ang kalabaw, ay tila yumuko sa tagak, parang nagpapakita ng paggalang. Hindi kayo itinakdang magdusa habang buhay, muling sabi ng tagak. Ang inyong kabaitan, tiyaga at pagmamahal sa lupa ay napansin ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa lupain ng Sitio Malatubig. Dahan-dahang lumapit si Carlos.
hawak ang dibdib. Sino ka? Bakit mo kami kinakausap? Tumigil ang tagak, tumingala sa mag-asawa at ang mga mata nito ay kumislap na parang may 2 araw sa loob. Ako si Lacan Sibuyan, ang tagapag-ingat ng Yamang Lupa. Nanlaki ang mga mata ni Libeth. Matagal na naming binabantayan ang pamilyang tapat sa lupa at hindi nanlalamang sa kapwa. Ngunit kayo ang pinakakarapat-dapat. Sapagkat kahit lugmok sa kahirapan, hindi kayo nagkulang sa pag-aalaga sa kalikasan at sa inyong tapat na kaibigan, ang kalabaw ninyong si Itom. Tumulo ang luha ni Carlos. Hindi niya alam kung bakit. Marahil pagod, marahil takot, o marahil dahil sa unang pagkakataon, may kakaibang pag-asa siyang naramdaman. Lumapit muli ang tagak at dahan-dahang binuka ang pakpak. Sa gitna ng liwanag, may lumitaw na maliit na butil, parang buto, ngunit kumikislap. Ibinigay iyon sa palad ni Carlos. Ito ang butil ng pag-unlad. Itanim ninyo ito kung saan unang tumulo ang pawis ninyo sa sakahan. Pag tumubo ang halaman nito, magbabago ang buo ninyong kapalaran. Hindi makasalita sina Carlos at Libeth. Ngunit bago pa man sila makapagtanong, muling kumislap ang hangin at biglang bumalik ang tagak sa dating anyo. Isang simpleng gintong ibon na muling dumapo sa likod ni Itom, parang walang nangyari. Nagkatinginan ang mag-asawa at kasabay ng paglubog ng araw, may bagong umusbong na pag-asa sa kanilang puso na baka, sa wakas, may milagro ng paparating. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng lubusan ng araw, gising na agad sina Carlos at Libeth. Halos hindi sila nakatulog sa kakaiisip sa nangyaring kababalaghan kagabi. Ang pagsasalita ng malagintong tagak, ang liwanag na pumalibot sa kanila, at ang pag-abot ng kakaibang butil ng pagunlad. Kung panaginip lamang ba iyon? O isang ang biyayang matagal na nilang ipinagdarasal? Hawak ni Carlos ang maliit na butil. Inilagay niya ito sa kanyang palad. Kumikislap pa rin ito. Hindi kasing lakas ng liwanag kagabi, ngunit sapat para makumpirmang totoo ang nangyari. Hindi iyon ordinaryong buto ng halaman. Ang liwanag nito ay parang pintig ng puso, unti-unting kumikislap saka muling lulubog. Carlos, mahinang sabi ni Libeth habang nakayakap ang kumot sa balikat. Sigurado ka ba na itatanim natin agad yan? Napahinga ng malalim si Carlos. Kung totoo ang sinabi ng tagak, baka ito lang ang paraan para makawala tayo sa utang. Wala na rin naman tayong ibang pag-asa. Muling tumingin si Libeth sa butil. Kung ganito siya kaliwanag, baka makita ng iba. Baka ipagpilitan ni Don Hilario na kunin sa atin. Umiling si Carlos. Hindi nila malalaman. Itatanim natin ng maaga. Walang makakakita. Lumabas silang dalawa, kasama si Itom, ang kalabaw, at ang malagintong tagak na tahimik lamang na nakadapo sa likod nito. Tila binabantayan sila. Sa gilid ng taniman, may isang maliit na bahagi ng lupa kung saan unang tumulo ang pawis ni Carlos noong unang araw nilang nagbungkal doon ilang taon na ang nakaraan. Ito ang lugar na tinutukoy ni Lacan Sibuyan. Dahan-dahan nilang hinukay ang lupa. Dito natin ilalagay, sabi ni Carlos habang nakaluhod. Nang maihulog niya ang butil, may nangyari agad na hindi nila inaasahan. Umihip ang hangin, malamig at sariwa. Biglang kumislap ang lupa na parang may kumalat na gintong ugat sa ilalim. Napaatras si Libeth. Carlos, ano yon? Tumayo si Carlos, nagulat din. Para bang nagising ang lupa. Ang malagintong tagak ay tumuka ng minsan sa gilid ng lupa at tumunog ang tila malambing na tunog. Huni na hindi pangkaraniwang marinig sa tagak. At sa iglap na iyon, may umusbong na maliit na usbong. Hindi karaniwang usbong. Kulay ginto ang tangkay. Ang mga dahon ay tila may liwanag sa gilid. At mas mabango pa sa kahit anong halamang tumubo sa sakahan. Naluluha si Libeth.
Hindi ako makapaniwala. Carlos, hindi ito normal. Ngumiti si Carlos, bagaman nanginginig pa ang kamay. Alam kong totoo ang lahat ng nakita natin kagabi. Ngayon wala na akong duda. Habang nakatitig sila sa mahiwagang halaman, napansin nilang tila lumalakas ang katawan ni Itom. Mas malakas kumislap ang mata nito, parang masiglang kabayo na kayang araruhin ang buong bukid sa kalahating oras lamang. Ang malagintong tagak naman, nakanganga ang pakpak at parang umaawit ng lihim na dasal. Kinagabihan. Balisa sila pareho. Kahit pagod sa buong araw na trabaho, hindi mapakali si Carlos. Habang nakaupo sa harap ng kubo, hawak niya ang gulok na luma at kalawangin na matagal na niyang ginagamit. Paikot-ikot ang isip niya. Iniisip kung paano nila tatakpan ang halaman bukas para hindi makita ng iba. Sigurado siyang kapag nakita iyon ng mga usisero, maaari silang mapahamak. Lumapit si Libet dala ang mainit na salabat. Iniisip mo na naman yung halaman? Tanong niya. Oo, sagot ni Carlos. Hindi ko alam kung paano natin poprotektahan, lalo na kung may masamang nilalang o sakim na tao na makaamoy ng kayamanan. Napatingin sila sa malayo. May mga aninong gumagalaw sa gubat kahit wala namang hayop na ganoon kalaki sa kanilang baryo. Biglang tumahol ang aso ng kapitbahay. Napaangat ang balahibo ni Libeth. Carlos, may hindi ako magandang kutob. Agad siyang inakbayan ni Carlos. Huwag kang mag-alala habang narito si Itom at ang tagak. Hindi tayo pababayaan ng mga yan. Sa likod nila, ang malagintong ibon ay nakadapo sa bubong ng kubo. Nakapikit ngunit tila nakabantay. Si Itom naman ay nakahiga malapit sa halaman, animoy bantay ng kaharian. Kinabukasan, maagang dumating ang tauhan ni Don Hilario. Si Bartolo, kilalang lupang-lupa ang puso at walang awa sa mahihirap. Hoy Carlos, sigaw nito. Ngayong linggo na dapat ang bayad ninyo. Kung hindi kayo makakabayad, kukunin na namin ang lupa. Nagpigil si Carlos na sumagot ng masama. Bartolo, kaibigan, 2 linggo pa, makakabawi kami. May paparating. Hindi pa man siya tapusin, itinulak siya ng lalaki. Wala akong pakialam sa mga kwento mo. Lupa o kalabaw, pipili ka. Nanlaki ang mata ni Libeth. Huwag niyong kukunin si Itom. Huwag naman. Ngunit biglang kumislap ang halaman sa likod ng kubo. Kasabay ang pag-alog ng lupa at humuni ang malagintong tagak ng malakas. Napalingon si Bartolo. Anong ingay yon? Bilis na lumapit si Carlos at pinigilan siya. Wala iyon, pusa lang. Ngunit hindi siya naniwala. Tumungo si Bartolo papunta sa likod. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ng panganib ang lihim na ipinagkaloob sa kanila ni Lakan Sibuyan. Hinawakan ni Carlos ang braso ni Bartolo, desperado. Ngunit mas malakas ito at naitulak siya ng malayo. Sa sandaling iyon, napahawak si Libet sa dibdib. Carlos, ang halaman! Pagdating ni Bartolo sa gilid ng taniman may kumislap na liwanag. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. At tila may mahiwagang tinig na umalingaw-ngaw. Si Bartolo ay napahinto. Parang may malakas na puwersang humarang sa kanya. Nagpalipat-lipat ang paningin niya. Ano to? Ano bang nililihim ninyo? Humakbang siyang muli. Ngunit biglang umatungal si Itom. Hindi yon normal na ungol. Ito ay ungol ng isang hayop na may taglay na kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Nagulat si Bartolo. Napasigaw ng konti at umatras. Parang may matinding takot na biglang bumalot sa kanyang kaluluwa. Bukas babalik ako, sigaw nito habang tumatakbo palayo. Kapag hindi kayo nakabayad, kukunin ko ang lahat ng meron kayo. Tumakbo ito pabalik sa daan papunta sa hasyenda. Si Carlos at Libet ay parehong nanginginig. Lumapit sila sa halaman. Humuni ang tagak. At sa iglap na iyon,
May bahagyang liwanag na parang proteksyon na bumalot sa maliit na halaman. Nagkatinginan ang mag-asawa. At sa kanilang mga puso, unti-unting tumubo ang dalawang bagay. Takot at pag-asa. Dahil simula ngayon hindi lamang nila iniingatan ang isang halaman. Iniingatan nila ang isang kapalarang maaaring magpabago ng buong buhay nila. Dumaan ang 3 araw mula nang umalis si Bartolo, ngunit ang takot at kaba ay hindi pa rin nawawala kina Carlos at Libeth. Alam nilang babalik si Bartolo at kapag hindi sila nakabayad, siguradong kukunin nito ang kanilang lupa at si Itom ang pinakamamahalaga nilang kasama sa sakahan. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, isang bagay ang nagbibigay liwanag sa kanila araw-araw. Ang mahiwagang halamang tumubo mula sa butil ng pag-unlad. Pagbangon nila, agad lumabas sina Carlos at Libeth upang tingnan ang halaman. At nang makita nila ito, halos mapaupo sila sa pagkabigla. "Carlos! Diyos ko!" bulong ni Libeth. Hindi na ito maliit na usbong. Ang dating batang halaman ay kasing tangkad na ng isang tao. Ang mga dahon nito ay kumikislap na parang mga gintong palad. May umaalindog na liwanag na umiikot dito, banayad ngunit malinaw. At ang lupa sa paligid ay naging makinis at malambot na parang inaantig ng mga hindi nakikitang kamay. Parang nangungusap ang halaman. Lumapit si Carlos at marahang hinawakan ang isa sa mga dahon. Dumikit sa kanyang balat ang ilang gintong alikabok at nang makita niya ito, may kakaibang pakiramdam na sumidhi sa kanyang dibdib, parang lakas, pag-asa at kapayapaan. Libeth. Hindi ito pangkaraniwang halaman. Wala pang ganito sa buong sitio, kahit sa buong distrito. Nilapitan sila ng malagintong tagak, dumapo sa balikat ni Itom, at humuni ng malumanay. Huni na parang isang awiting pang-engkanto. "Sa palagay ko," sabi ni Libeth, "malapit nang may mangyaring mas malaki. Parang may darating, parang may pagbabago." Nagkatinginan sila. Ang halaman, tila tumutugon, ay kumislap. Habang nag-aararo si Carlos gamit si Itom, napansin niyang parang lumalakas ang kanilang kalabaw. Tumakbo si Itom na halos doble ang bilis, ngunit hinding-hindi nagmumukhang pagod. Ang bawat hakbang nito ay parang nagdudulot ng bagong buhay sa lupa. Samantala si Libeth ay nagtanim ng mga gulay sa tabi ng gulod. Pagkatapos lamang ng ilang oras nang hindi man lang lumulubog ang araw. "Carlos!" sigaw niya. "Halika rito!" Agad lumapit si Carlos, basang pawis at may hawak pang araro. Tinuturo ni Libeth ang itinanim niyang mga butong gulay. At ang nangyari ay hindi ka panipaniwala. May mga umuusbong ng mga malulusog na halaman sa loob lamang ng ilang oras. Hindi normal ang paglaki nito. Ang mga dahon ay makislap, mas matingkad ang berde at parang mas mabango ang hangin. Napatulala si Carlos. "Libeth, hindi. Imposible ito." Hinawakan ni Libeth ang isa sa mga usbong. Kung anuman ang kapangyarihang nanggagaling sa halaman na iyon, lumalabas at kumakalat sa buong sakahan. Humuni ang tagak, malakas at masaya. Sumunod dito ang tahol ng aso ng kapitbahay na tila nakaramdam ng kakaibang sigla. Ang buong paligid ay parang sumasabay sa himala. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang balita. May ibinulong ang hangin, may nakita ang ilang bata, at may narinig ang mga naglalakad papunta sa ilog. May liwanag sa bukid ni Carlos. "Ano yung halaman? Bakit may gintong dahon?" Parang bumango ang buong lugar nila. Isang grupo ng mga kapitbahay ang dumating sa bakuran ni na Carlos at Libeth. "Narinig namin na mabilis tumubo ang gulay ninyo," sabi ni Mang Siloy, matandang magsasaka sa kabilang purok. "Pwede ba naming tingnan?" Nagkatinginan sina Carlos at Libeth.
Ayaw nilang malaman ng mga kapitbahay ang buong katotohanan. Lalo na't baka makarating ito kay Don Hilario. Ngunit ayaw rin nilang magmukhang may tinatago. Pwede naman, maingat na sagot ni Carlos. Pero konti lang po ang masisilayan ninyo. Habang naglalakad sila papunta sa taniman, sabay-sabay na napahinto ang mga kapitbahay. Carlos, Libeth, itong mga halaman ninyo. Diyos ko, ang lalaki. Bakit parang 2 linggo na ang gulay pero kahapon lang itinanim? Ang tibay ng lupa, ang lambot. Anong ginawa ninyo rito? Napakagatlabi si Libeth. Marahil, pinagpala lang po. Sumingit si Mang Siloy. Kung may sikreto kayo, hindi nyo kailangang sabihin. Pero Carlos, ingat kayo. Kapag narinig to ni Don Hilario, tiyak na kukunin niya ang lupa ninyo. Natahimik si Carlos. Alam ko. At bago umuwi ang mga kapitbahay, may isang ale ang nagtanong. Totoo ba yung tungkol sa malagintong ibon na nakakapit sa likod ng kalabaw ninyo? Napatigil sila. Napatingin si Carlos sa tagak na kalmadong nakadapo kay Itom. Ngumiti siya ng banayad. Matagal na naming kasama ang ibong iyon, sagot niya. At hindi namin siya pag-aari, para siyang gabay. Hindi na nagtanong ang mga kapitbahay, ngunit alam ng mag-asawa na hindi iyon ang huling beses na may makakapansin. Habang mahimbing si Libeth, hindi agad nakatulog si Carlos. Nang tuluyan siyang nakaidlip, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa gitna ng malawak na palayan, tumayo ang isang nilalang na may gintong pakpak, silakan sibuyan. Ang gubat sa likuran ay kumikislap, at ang hangin ay tila naglalaman ng mga aninong umiikot. Carlos, wika ni Lakan Sibuyan. Ang butil ng pag-unlad ay hindi lamang para sa inyo. Ito'y para sa buong sityo, para sa lupa, para sa mga taong marangal. Ngunit darating ang panahon ng pagsubok. Napalunok si Carlos sa panaginip. Anong pagsubok, Lakan? May mga matang magmamasid, may mga pusong sakim, may taong hindi matutuwa sa pag-unlad ninyo, at ang taong iyon ay papalapit na. Sumingit ang malakas na huni ng mga uwak. Umalingaw-ngaw ang pangalan. Don Hilario. Nagising si Carlos ng pawisan at kabado. Pagkasilip niya sa bintana, naroon si Itom. Nakadapo ang gintong tagak. Pareho silang nakatingin sa gubat. At mula sa dilim ng kakahuyan, tila may 2 matang pulang nagmamasid. Hindi agad nakatulog si Carlos matapos ang bangungot. Nakaupo siya sa gilid ng bintana ng kanilang kubo. Hawak ang lumang gulok habang pinagmamasdan si Itom at ang malagintong tagak na tila nakabantay sa dilim. Kung hindi man iyon panaginip, baka babala. Kung hindi man iyon guni-guni, baka totoong panganib. Sa kakahuyan, may naroon ngang pulang matang nakasilip, gumagalaw ng mabagal, parang sumusukat ng lakas at naghihintay ng tamang oras. Hindi tao ang mga yun, bulong ni Carlos sa sarili. Kinabukasan, nagising na lang si Libeth na pagod si Carlos. Halos hindi ito nakatulog. Carlos, anong problema? Anong nakita mo kagabi? Umupo si Carlos sa papag, pinisilang noo. May gumagalaw sa gubat. May mga matang pula. Hindi ko alam kung hayop o kung ano. Napangamba si Libeth. Baka aswang o kaya'y engkanto na hindi sang-ayon sa pagbabago ng lupa. Umiling si Carlos. Hindi ko alam, pero hindi maganda ang pakiramdam ko. Napatingin sila pareho sa malagintong halaman. Mas lumaki ito, mas maliwanag. At ang mga dahon ay tila kumakaluskos kahit walang hangin. Tila may sariling buhay. At sa paanan nito ay may maliliit na parang batong ginto na pabilog, tila bunga nitong halaman.
Kumislap ang mga iyon, parang munting bituin na nahulog sa lupa. Lumuhod si Libeth at kinuha ang isa. Carlos, ano to? Hawak-hawak niya ang maliit na bilog na parang perlas ng kahoy. Hindi ko alam, sagot ni Carlos. Pero parang ibinigay sa atin. Nang ipitin ni Libeth ang maliit na gintong bilog sa pagitan ng daliri, bigla itong pumintig. At sa iglap na iyon, isang kakaibang pangyayari ang naganap na wala ang pagod sa katawan niya. Naging magaan ang dibdib at parang mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Carlos, parang nawala ang sakit ng likod ko. Ha? Totoo ba? Napalapit si Carlos, halatang nagulat. Kanina ang bigat-bigat ng katawan ko, pero ngayon parang gumaan ang lahat. Kinuha ito ni Carlos at tiningnan. Pakiramdam ko, may kapangyarihan din ang bunga ng halaman. Baka pampalakas, saad ni Libeth. O baka tanda ng pasasalamat ng engkanto. Humuni ang malagintong tagak na parang sumasangayon. Habang nag-aalmusal ang mag-asawa, biglang may humagibis na kabayo papunta sa kanilang kubo. Si Bartolo, kasama ang 2 tauhan, nakapamulsa, nakasimangot, at may dalang liham mula kay Don Hilario. Carlos, sigaw nito, ngayon ang takdang araw, nasaan ang bayad? Napatingin si Libeth kay Carlos, nanginginig ang kamay. Bartolo, wala pa pero wala na akong pakialam, sigaw nito. Kung hindi kayo makakabayad ngayon, kukunin namin si Itom at pati lupa. Tumigil ang hangin, parang huminto ang oras. Hindi pwede, mariing tugon ni Carlos. Hindi namin ibibigay si Itom. Tumawa si Bartolo. Hindi mo ako pipigilan. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang kakaiba ang taniman. Makikinang, mas malago at mas malusog kumpara sa dati. Bakit ganito ang laki ng mga halaman ninyo? Ano bang ginawa ninyo? Galit niyang tanong. Kami ang nagbungkal, sagot ni Carlos. Kami ang gumawa. Hindi ko pinaniniwalaan yan, singhal ni Bartolo. May nililihim kayo at kukunin ko ang kalabaw ngayon din. Lumapit siya kay Itom at doon nagsimula ang kababalaghan. Nang akma ng hahawakan ni Bartolo, si Itom umatungal ang kalabaw. Isang malakas, malalim at nakakatindig balahibong ungol. Hindi iyon ungol ng takot. Ito'y ungol ng babala. Ungol ng isang nilalang na may taglay na lakas ng lupa. Napatras si Bartolo. Anong kalabaw to? Bakit parang iba ang pakiramdam? Sumunod ang malagintong tagak, biglang nagpalawak ng pakpak at ang mga mata nito ay kumislap ng gintong apoy. Napatayo ang 2 tauhan ni Bartolo, tila nanginginig. Boss, parang hindi normal yung ibon. Ngunit hindi pa natatapos ang kababalaghan. Tumibok ang lupa, parang humihinga. At mula sa direksyon ng gubat, maririnig ang mahinang ungol. Hindi tao, hindi hayop. Tumigil ang lahat. Maging si Bartolo ay napalunok. Ano yon? Narinig muli. Mas malakas. Mas malapit. Mga ungol na parang nagpapahiwatig ng panganib. Nagpalingon si Carlos sa gubat. At nakita niya ang pulang mata kagabi. Ngayon ay 2, 3, 4. Mas marami. Carlos, hindi yun ordinaryong hayop. Bulong ni Libeth, nanginginig. Mas lalo pang umatungal si Itom. Ang tagak ay lumipad sa ere at umikot-ikot, nagbubuga ng gintong liwanag. Bartolo, mariing wika ni Carlos. Umalis ka na. Anong sinasabi mo? Hindi mo ako... Kung ayaw mong lamunin ng mga nilalang na yan, umalis ka na.
Tumingin si Bartolo sa gubat. At doon niya nakita ang nakasilip na mahahabang anino. Mas malalaki kaysa tao. Mas mabibigat ang paghinga. At mas mapupula ang mga mata. "Boss, alis na tayo," bulong ng tauhan niya. "Uuwi muna kami. Babalik ako bukas," sigaw ni Bartolo habang mabilis na sumakay sa kabayo. Tumakbo ang kabayo palabas ng sakahan, tila takot na takot. Nang makaalis sila, tumahimik ang paligid. Ang mga pulang mata ay naglaho sa dilim ng gubat. Ang tagak ay muling dumapo sa likod ni Itom. Si Itom ay muling huminga ng malalim, parang nagpasalamat. At si Carlos at Libeth hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Bumulong ang hangin. May malamig na dumampi sa balikat ni Carlos. At sa hangin, may dumating na tinig. Hindi pa tapos ang panganib. Napatingin sila sa tagak. Ngunit ang tinig ay galing sa hangin mismo. Ang lupa ay gumigising. At pati ang mga nilalang ng dilim. Maghanda kayo, Carlos at Libeth. Dahil kapag sumibol ang unang gintong bunga, magsisimula ang tunay ninyong laban. Nanghina ang tuhod ni Libeth. "Carlos, ano ba itong napasok natin?" Mahigpit ang hawak ni Carlos sa balikat ng asawa. At sa harap nila, ang gintong halaman ay muling kumisla parang isang nagigising na higante. Kinagabihan matapos ang pag-atras ni Bartolo at ng kanyang mga tauhan, hindi mapakali ang buong sakahan. Tila ang bawat sulok ng lupa ay may sariling pintig, may sariling bulong. Si Carlos ay hindi na halos makatulog, habang si Libeth naman ay panayang dasal. Hawak-hawak ang maliit na rosaryo na minana pa niya sa kanyang ina. Sa dilim ng paligid, patuloy ang mga mahinang tunog mula sa gubat. Mahahabang ungol, kaluskos ng tuyong dahon, at ang tila paggapang ng mabibigat na nilalang. Kahit ang hangin ay parang may dalang babala. Sa tabi ng kubo, si Itom at ang malagintong tagak ay nakapwesto, parang nagbabantay. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo, ngunit ang kanilang postura ay handang-handa para sa anumang maaaring dumating. Bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Carlos si Libeth. "Libeth, tumayo ka. Dali." Nagulat si Libeth nang makita ang liwanag mula sa taniman. Hindi iyon liwanag ng araw, liwanag iyon ng gintong halaman. Paglapit nila, halos hindi sila makahinga sa nakita. Mas malaki pa ito ngayon. Hindi na lang kasing tangkad ng tao. Ngayon ay halos tatsulok na tangkad ng isang niyog. At ang mga dahon nito ay halos kumakampay sa hangin kahit hindi gumagalaw ang paligid. Sa ibabaw, may malalaking bunga, parang punong kawayan ngunit kulay ginto. "Libeth," bulong ni Carlos. Wala pang halaman na ganito sa mundong ito. Dahan-dahan silang lumapit. Ang isa sa mga bunga ay unti-unting nabubuksan, tila nagbabalat, at mula rito ay lumabas ang isang nagniningning na bilog, mas malaki kaysa sa unang mga nakita nila. "Carlos, parang mas malakas ito, parang may espiritu." Hinawakan ni Carlos ang gintong bunga. May dumaloy na kakaibang init mula rito, hindi nakakasunog, kundi nagbibigay lakas. Parang dumaloy sa mga ugat niya ang lakas ng 100 kalabaw. Sa di kalayuan, humuni ang tagak. Sa paanan ng halaman, parang may mga ugat na gumagapang papalapit sa sakahan. Napatingin si Carlos sa asawa. "Libeth, pakiramdam ko, hindi pa ito ang dulo. Simula pa lang ito." Sa kalagitnaan ng umaga, dumating ang ilang kapitbahay. Sari-saring bulong-bulungan ang dala nila. "May nakita kaming kakaibang liwanag kagabi. Lumalaki na naman ang mga halaman nila, Carlos. May nagtangkang dumaan sa gubat, pero umatras dahil may pulang mata raw na humaharang. Baka sumpa, baka biyaya." Sumama ang ilan sa kanila sa taniman ni na Carlos.
Nang makita nila ang gintong punong halaman, napasigaw ang ilan. Diyos ko, parang engkanto talaga. Huwag kayong maglalapit, baka kasumpa-sumpa. Pero may ilan namang humanga. May ilan ding nainggit. At may ilan ding natakot. Lumapit si Mang Siloy at hinawakan ang balikat ni Carlos. Anak, ingatan mo to. Hindi ka na ordinaryong magsasaka. May tinitingalang kapangyarihan na kayo ngayon. Pero Mang Siloy, baka dumating si Don Hilario. Sagot ni Carlos. Isang bagay ang sigurado, sagot ng matanda. Kapag nalaman niya to, hindi lang lupa ang gugustuhin niya, pati buhay ninyo. Tumindig ang balahibo ni Libeth. Pagsapit ng dilim, muling narinig ang mahinang ungol mula sa gubat. Hindi na ito tulad noong nakaraan. Ngayon ay mas malakas, mas marami, mas malapit. Si Carlos ay nagdala ng lampara at gulok. Si Libeth ay nanalangin. Si Itom ay nakapwesto sa unahan. Ang tagak ay lumilipad sa paligid, tila umiikot bilang proteksyon. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, may mga anino na lumalapit. Higit 10. Mahahaba ang katawan, mabibigat ang paghinga, at nagliliwanag ang mga pulang mata, isa-isa. Carlos, bulong ni Libeth, nanginginig. Huwag mo akong iiwan, ha? Hinawakan ni Carlos ang kamay nito. Hindi kita iiwan kahit kailan. Lumapit pa ang mga nilalang. Paglapit nila, unti-unting lumabas sa dilim ang kanilang anyo. Malalaking hayop na parang lobo ngunit mas mahahaba ang katawan, may kaliskis sa likod at may tinik sa leeg. Hindi sila ordinaryong nilalang. Hindi rin sila engkanto. At tiyak, hindi sila tao. Humuni ng napakalakas ang tagak. Sa iglap na iyon, parang natigilan ang mga nilalang. Ang gintong halaman ay nagliwanag ng sobrang lakas. Parang may araw sa gitna ng sakahan. Nang tumama ang liwanag sa mga pulang matang nilalang, umatras ang mga ito. Umungol at tuluyang naglaho sa gubat, takot na takot. Nang matapos ang pangyayari, bumagsak ang tuhod ni Libeth. Carlos, ano bang nangyayari sa atin? Tahimik na lumipad pababa ang malagintong tagak. Huminto ito sa harap ng mag-asawa at sa malamig na hangin ay lumitaw muli ang boses na hindi mapagkakamalan. Hindi sila ang tunay na panganib. Napatigil sina Carlos at Libeth. Kung gayon, sino? Tanong ni Carlos. Umuni ang tagak. Tumingala ito sa direksyon ng hasyenda. At sinabi nito ang nakakatakot na salita. Ang tunay ninyong kaaway ay papalapit. At dala niya ang kasakiman, inggit, at isang mambabarang na kayang pumatay ng buong sakahan. Don Hilario, bulong ni Libeth. Tumango ang tagak. Maganda kayo. Dahil sa 3 araw mula ngayon, darating siya at hindi siya mag-iisa. Napatitig sina Carlos at Libeth sa gintong halaman. Ang kapalaran nila ay magsisimulang magbago. Ngunit hindi nang walang kapalit. 3 araw bago dumating si Don Hilario, ang sakim na hasyendero na matagal nang nagpapahirap sa buhay ni na Carlos at Libeth. 3 araw bago sumapit ang pagsubok na sinabi ng malagintong tagak. Kasama ang isang mambabarang, isang nilalang o taong may kapangyarihan sa masasamang kulam at sumpa. Hindi pa man sumasapit ang araw na iyon, ramdam na ng mag-asawa ang bigat ng kapalarang nakatakda sa kanila. Sa unang umaga, bago pa sumikat ang araw, nagpasya si Carlos na gawin ang lahat upang palakasin ang kanilang lugar at pangalagaan ang mahiwagang halaman. Si Carlos ay nag-umpisa sa pagbabakod sa paligid ng gintong halaman. Gumamit siya ng matitibay na kawayan na hiniram pa niya kay Mang Siloy.
Pinagtulong-tulungan nilang itayo ang bakod na hindi madaling mapasok ng tao. Carlos, sabi ni Mang Siloy, ito na ang pinakamakapangyarihang halaman na nakita ko sa buong buhay ko. Kung ako sa'yo, hindi ko ito ilalapit kahit kanino. Salamat po, Mang Siloy. Pero hindi lang tao ang kalaban namin, sagot ni Carlos. May mga nilalang galing sa gubat at may mambabarang pang paparating. Napahinto ang matanda. Mambabarang? Diyos ko, anak. Iyan ang pinakamalubhang kalaban. Hindi takot sa hayop, hindi takot sa tao. Pero takot sila sa liwanag, bulong ni Libeth. Nagkatinginan sila. Natuon ang tingin nila sa gintong halaman. Sa tuwing kumikislap ito, lumalabas ang kakaibang init at liwanag na tila nagtataboy ng anumang masama. Ngunit ramdam ni Carlos, hindi ito sapat. Hindi pa. Hindi kung totoong malakas ang darating na mambabarang. Sa buong araw, patuloy na nagbubunga ang gintong halaman. Ngunit kakaiba ang ikatlong bunga, mas malaki, mas bilog, at mas matindi ang ningning. Habang hawak ito ni Libeth, napansin niyang umiinit ang kanyang palad. Carlos, parang may sinasabi ang bunga. Paano? Parang humihinga, sabi ni Libeth. At totoo nga. Ang gintong bunga ay gumagalaw, parang may pintig ng puso. At nang hawakan ito ng tagak gamit ang tuka, biglang nagliyab ng gintong liwanag ang buong paligid. Hindi masakit, hindi nakakasilaw, ngunit napakalakas. Sa loob ng liwanag, may isang boses na muling nagpakilala. Carlos at Libeth, ang ikatlong bunga ay hindi lamang lakas. Ito ay tanglaw at panangga. Panangga? Tanong ni Carlos. Kapag kumalat ang kapangyarihan nito sa loob ng inyong lupa, walang mambabarang ang makakapasok ng hindi nasasaktan. Nagliwanag ang mata ni Libeth. Kaya pala naglalakasan ang mga halaman. Kaya pala lumalayo ang mga nilalang ng gubat. Tumango ang tagak. Ngunit may kasunod. Ngunit may hangganan ng kapangyarihan ng bunga. Kapag itinigil ang liwanag nito ng higit sa isang araw, manlalamig ang lupa at ang mambabarang ay maaaring makalusot. Sumikip ang dibdib ni Carlos. Ibig sabihin kailangan naming protektahan ang bunga at huwag hayaang mawala ang liwanag nito. Ganon na nga. Kinabukasan, habang nagbubungkal si Carlos, dumating ang isang usisero mula sa kawayanan. Carlos, sigaw nito. Nakita ko si Don Hilario sa bayan. May kasama siyang 4 na tauhan. May nakabundle na parang mga bote ng gamot. At may dalang matandang kakaiba ang itsura. Napatigil si Carlos sa paghakot ng lupa. Matandang kakaiba ang itsura. Tumango ang lalaki. Oh, parang kupas na kupas, halos wala ng buhok at may mga pulang marka sa braso. Nakakatindig balahibo ang itsura. Sabi nila, mambabarang raw yon. Nanlamig si Libeth at napaupo sa lupa. Carlos, malapit na sila. Ang tagak ay biglang humuni ng malakas. At ang gintong halaman ay kumislap, tila sumisiko sa hangin ng babala. Si Carlos ay tumayo, hawak ang gulok. Hindi tayo pwedeng bumigay. Kapag nakuha nila ang lupa at halaman, baka buong sitio Malatubig ang mapahamak. Tumayo si Libeth at hinawakan ang kamay ng asawa. At pati buhay natin. Nagkatinginan sila. Parehong takot, parehong naluluha, ngunit parehong matibay. Pagsapit ng gabi ng ikatlong araw, nagbago ang lahat. Tahimik ang buong gubat. Walang pulang mata. Walang hangin. Walang kaluskos. Ibang-iba sa nakaraang mga gabi. Si Carlos ay nakadungaw sa bintana, hawak ang gulok. Si Libeth ay nasa likod niya,
may hawak na lampara. Si Itom ay nakabantay. Ang malagintong tagak ay hindi mapakali. Lipad ng lipad, paikot-ikot sa ibabaw ng halaman. Hanggang sa marinig nila mula sa malayong daan. Mga yabag, mga kabayong papalapit. At huni ng isang boses na hindi nila nakalimutan. "Carlo!" Sigaw iyon ni Bartolo. Pero may kasunod na mas malamig, mas malalim na tinig. "Lumabas ka, magsasaka. Hindi ka makakawala sa kapalaran mo." Nang dumungaw si Carlos, nakita niya ang isang anino ng matandang payat, may tungkod na gawa sa buto at may hawak na garapon ng mga gumagapang na insekto. Nangiti ang matanda ng malala, kakaiba, nakakatakot at puno ng dilim. "Ako si Bantulak, ang mambabarang ni Don Hilario. At kukunin ko ang dapat sa kanya." Napalunok si Carlos, nanginginig ang katawan. Sa likod ng mambabarang, nakasakay si Don Hilario, nakangisi, hawak ang latigo. "At ngayon," wika niya, "oras nang kunin ko ang lupa mo, pati ang mahiwagang halaman." Nagningning ang gintong halaman. Kumislap ang liwanag ng ikatlong bunga. At ang tagak ay nagpalawak ng pakpak, parang handang sumalakay. At doon nagsimula ang pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Nang marinig ni Carlos ang pangalan ng mambabarang, tila nanlamig ang kanyang dugo. Si Bantulak, kilalang mangkukulam sa 4 na baryo, taong binabalaan ang sinumang magsasaka at mangingisda na huwag lalapit sa kanya. Sinasabing kaya nitong magpadala ng sakit, pagkabulag at pagkamatay sa sinumang hindi sumunod sa amo niyang mayamang hasyendero. At ngayon, nasa harap na nila, nakatingin at nakangisi. Sa likod ni Bantulak, si Don Hilario ay nakaupo sa kabayo, hawak ang latigo, parang Panginoong umuubos ng mahihina. "Carlos!" malakas na sigaw ng hasyendero. "Ito na ang huling araw mo dito. Kung hindi mo ibibigay ang lupa mo, kukunin ko ang buhay mong mag-asawa." Niyakap ni Libeth ang braso ni Carlos. "Carlos, anong gagawin natin? Hindi natin kayang labanan yan." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Carlos. Nanginginig man ngunit matatag. "Hindi tayo pababayaan ng halaman at ng tagak." Umuni ang malagintong tagak, lumipad pataas at kumalat ang gintong liwanag. Sa liwanag na ito, tila may kapangyarihang dumadaloy sa lupa, umaabot sa halaman at bumabalot sa kubo ng mag-asawa. Ngunit ngumisi si Bantulak. Isang ngiti ng taong hindi natitinag ng liwanag. "Akala mo ba magsasaka?" wika niya. "Ang liwanag lamang ang kayang gisingin ng mundo?" Ibinuka niya ang garapon na hawak-hawak. At mula roon, lumabas ang dandaang itim na kulisap. Naguunahang lumipad ang mga ito parang ulap ng kamatayan. Napasigaw si Libeth. "Carlos!" Agad yumuko si Carlos at tinakpan siya sabay hawak sa gulok. Ngunit bago pa man dumapo ang mga kulisap, kumislap ang gintong halaman at lumabas ang malawak na alon ng liwanag, malinis, malakas at parang apoy na hindi mainit. Nang tamaan ng liwanag ang mga kulisap, nagsilaglagan ang mga ito sa lupa, isa-isa. Parang pinatay ng liwanag ang kanilang kasamaan. Napaatras si Bantulak. Anong klaseng kapangyarihan? Humuni uli ang tagak, mas malakas. At sa hangin, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Lakan Sibuyan. "Bantulak, hindi ka karapat-dapat sa lupang ito. Umalis ka habang kaya mo pa." Lalong nagngit-ngit ang mambabarang. "Hindi ako umaatras sa mga bulong ng engkanto." Isinawsaw ni Bantulak ang daliri sa isang maliit na sisidlan, saka idinikit sa lupa. Sa iglap na yon, gumalaw ang lupa sa harapan nila, parang may buhay.
Parang may gumagapang sa ilalim. "Carlos, tumabi ka," sigaw ni Libeth. Ngunit hindi pa sila nakakagalaw. Tumagos mula sa lupa ang isang malaking insekto, parang higanteng alupihan. Ang haba ay halos 2 metro, kumikislap ang itim na balat at may mga tusok-tusok na paa. "Sa kanya," utos ni Bantulak. Dumiretso ang halimaw kay Carlos. Si Libeth ay napasigaw. "Carlos!" Tumakbo ang halimaw, mabilis, parang ahas na may daan-daang paa. Ngunit sa sobrang bilis nito biglang humarang si Itom, ang kalabaw. Bogsh! Tumama ang halimaw sa katawan ng kalabaw at napalayo. Nang bumangon si Itom, nakita nilang nagliliwanag ang kanyang katawan. Parang sinisindihan ng gintong liwanag mula sa halaman. "Carlos!" bulong ni Libeth. "Parang pinoprotektahan tayo ni Itom." Ngunit hindi pa tapos ang laban. Muling umataking papalapit ang halimaw, mas mabilis, mas marahas. "Carlos!" sigaw ng tagak. "Nasa kanan mo, umatras ka!" Naiwasan ni Carlos ang tusok ng mga paa ng halimaw dahil sa babala ng tagak at sabay suntok ni Itom ng kanyang sungay, isang malakas na hampas na nagpagulong sa halimaw. Ngunit nagulat sila sa sumunod. Itinaas ni Bantulak ang 2 kamay at 5 pang ganitong halimaw ang umakyat mula sa lupa. "Ngayon, engkanto," sigaw niya. "Tingnan natin kung kayang protektahan ng halaman ang lahat nila." Sunod-sunod na umatungal ang mga halimaw. Napalunok si Carlos. "Hindi natin kakayanin to. Sobra sila." Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumaki ang liwanag ng gintong halaman. Parang apoy na lumalawak. At mula sa talahiban sa paligid, may mga munting ilaw na lumitaw. Parang mga alitap-tap na kulay ginto. "Carlos!" bulong ni Libeth. Ano yon?" Humuni ang tagak, malakas, mas matining. At ang mga alitap-tap ay lumipad paikot sa mga halimaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, natunaw ang mga halimaw, parang pinaso ng araw. Naiwan ang usok at abo na tinatangay ng hangin. Napaatras si Bantulak, takot na takot. Hindi maaari. Hindi maaaring mas malakas ang liwanag kaysa sa dilim ko. Ngunit ngumisi si Carlos. At hindi mo kayang talunin ang kalikasang pinoprotektahan ng engkanto. Galit na galit si Don Hilario. "Bantulak, ubusin mo yang lupa. Sa akin yan." Napatingin ang mambabarang kay Carlos. Ngunit ngayon, may puting takot na sa kanyang mata. Hindi niya inaasahan na ang isang mahirap na magsasaka ay poprotektahan ng engkanto, kalikasan at isang gintong halaman. Humuni ang tagak sa ere. Hindi pa tapos ang gabing ito. Ang gintong halaman ay pumintig muli. Ang lupa ay tila umuuga at ang hangin ay lumamig ng bigla. Parang may mas malaki pang paparating. At dito nagtatapos ang kabanata dahil ang susunod ay ang tunay na pag-atake ng madilim na salamangka. Nang mawala ang mga halimaw na nilikha ni Bantulak, saglit na nanahimik ang buong sakahan. Tila pati ang mga dahon sa paligid ay huminto sa paggalaw. Ang hangin ay malamig ngunit hindi gumagalaw. At kahit ang gintong halaman ay tila naghihintay ng susunod na pangyayari. Si Carlos at Libeth ay kapwa hingal, takot, ngunit matatag. Si Bantulak naman ay nakatalikod na, nanginginig ang kamay at parang nais ng tumakbo. Pero bago siya makatakbo, "Huwag ka munang aalis, Bantulak!" Sigaw iyon ni Don Hilario, naguhumiyaw sa galit. Nakasakay pa rin siya sa kabayo, ngunit ang kanyang muka ay namumula sa sobrang inis at inggit. "Hindi kita binayaran para umurong," sigaw nito. "Kunin mo ang lupa, sirain mo ang halaman, patayin mo ang mag-asawa kung kinakailangan." Napahinto si Bantulak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa takot na baka siya naman ang pag-initan ng sakim na amo.
Nailing siya, sabay sabing, "Kung ganon, wala nang atrasan." Kinuha niya ang isang kakaibang sisidlan mula sa kanyang bayong. Mas malaki, masitim, at may nakabalot na pulang tela. Nang tanggalin niya ang tela, lumabas ang isang itim na palayok na may nakaukit na mga anino ng mga halimaw. Nagbubugay iyon ng maitim na usok, parang buhay na usok na gumagapang sa lupa. "Carlos?" Bulong ni Libeth, nanginginig. "Ano yon?" Hindi nakasagot si Carlos. Kahit ang tagak ay tila nag-alinlangan, lumipad ng mababa, paikot-ikot sa ibabaw ng halaman. Ang gintong halaman ay kumislap muntik ng maging puti ang liwanag. Tila inaalerto ang kapaligiran. Itinaas ni Bantulak ang palayok at marahang nagsalita ng kakaibang salita. "Haruuk, Bagintam, Surak." Habang inuusal niya ang mga ito, ang lupa ay gumalaw. Ang hangin ay lumamig ng todo, parang madaling araw sa kalagitnaan ng taglamig. At mula sa palayok ay lumabas ang itim na apoy, hindi mainit, kundi malamig na parang yelo. "Napatay ninyo ang aking mga insekto," wika ni Bantulak habang lumalakas ang amoy ng asim ng usok. "Pero tingnan natin kung mapipigilan ninyo ito." Itinaas niya ang palayok sa ere at nabasag ito ng kusang loob. "Bogsh!" Sumabog ang itim na enerhiya sa buong paligid. Kumalat ito sa lupa at naging parang alon ng kadiliman. Ang mga halaman sa gilid ay nalanta, nalusaw, at naging parang abo. "Carlos!" sigaw ni Libeth. Hinawakan ni Carlos ang kamay niya at patakbong pinapunta sila sa likod ng gintong halaman, ngunit biglang nag-shield ang halaman. Isang gintong bilog na proteksyon ang nabuo sa paligid ng halaman, si Carlos, si Libeth, si Itom at ang tagak. Nagsimulang sugurin ng itim na usok ang panangga, pero hindi ito makalusot. Tumatalbog lang ito parang tinataboy. Napasigaw si Bantulak. "Hindi maaaring mas malakas ang liwanag kaysa sa aking sumpa." Pero ang tagak ay lumipad at sumagot, "Bantulak, ang sumpa mong iyan ay lumang-luma na. Hindi ka nagwagi, hindi ka nagtagumpay." Mula sa gubat, lumabas ang mga pulang matang nilalang, ngunit ngayong gabi, may kakaiba nang nangyari. Hindi sila sumusugod, hindi sila umaatake. Nakatayo lang sila, nakatingin. At paglapit nila sa liwanag ng gintong halaman, nagbago ang kulay ng mata nila. Mula pula, naging berde. At mula berde, naging normal. Parang nagising sila mula sa sumpa. Hinawi ng ilang nilalang ang mga damo at lumantad ang tunay nilang anyo. Mga taong engkanto pala ang ilan. May mga mukhang tao, ngunit may buntot, may balahibo o may kakaibang balat. Nabitag sila sa itim na sumpa ni Bantulak kaya naging mabangis. Nang masagi sila ng gintong liwanag, binalik sila sa dati nilang anyo. Lumuhod ang ilan. Yumuko ang ilan kay Carlos. At ang ilan ay sumigaw ng, "Salamat! Salamat sa liwanag!" Nagulat si Carlos. "Hindi namin kayo sinaktan. Akala namin halimaw kayo." Isang engkantong mukhang matanda ang sumagot, "Hindi kami halimaw, magsasaka. Sinumpa kami ni Bantulak para maging mabangis. Ngunit kayo ang nagpalaya sa amin." Napalingon sila kay Bantulak na ngayoy nanlalaki ang mata sa takot at galit. "You fools! Hindi ko kayo pinapalaya." Ngunit sumagot ang engkanto, "Hindi mo na kami pagmamayari." Nakita ni Don Hilario ang pagkatalo ni Bantulak at nagnginggit-ngit siya. "Mga inutil!" sigaw niya. "Kung hindi mo kayang pabagsakin ang magsasakang ito, ako ang papatay sa kanila." Hinugot niya ang revolver. Itinutok kay Carlos. "Carlos!" Napasigaw si Libeth. Napayakap kay Carlos. Huminto ang oras. Sumigaw ang tagak. "Huwag!" Pumutok ang baril.
Pogs! Ngunit bago tumama ang bala sumalubong si Itom. Tumakbo ang kalabaw, ginamit ang katawan at tinanggap ang bala. Natamaan si Itom sa tagiliran. Ito! Sigaw ni Carlos. Lumuhod si Itom, dumudugo, nanginginig. Ang tagak ay bumagsak sa balikat ni Itom, umiiyak, humuhuni ng malungkot. No, hindi, iyak ni Libeth. Galit na galit si Carlos. Lumapit siya sa kalabaw. Sandali lang Itom, huwag mo kaming iwan. Ang gintong halaman ay biglang kumislap, hindi na ginto, kundi puting liwanag na parang araw. Tumaas ang mga dahon. Umuga ang lupa at ang ikatlong bunga ay nagbukas ng tuluyan. Isang liwanag na parang bolang araw ang lumabas mula rito. At galit na umikot sa paligid. Napaatras si Don Hilario. Pinalibutan siya ng liwanag. Nanginig siya, natatakot. Ano to? Bumulong ang hangin. Sumusobra na ang kasakiman mo, Hilario. At sabay-sabay na lumapit ang liwanag sa katawan niya. Sa gitna ng liwanag gumaling ang sugat ni Itom. Ang dugo ay tumigil. Nabura ang tama ng bala. At bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Tumayo si Itom, malakas, matatag at nagningning ang buong katawan niya sa gintong liwanag. Napaluhod si Carlos at niyakap ang kalabaw, luhaan. Salamat, salamat. Humuni ang tagak, masaya, parang nabunutan ng tinik. Nang humina ang liwanag, nakita nila si Don Hilario nakaluhod sa lupa, nanginginig, nakatitig sa gintong halaman. Hindi siya nasaktan, pero parang nabura ang kanyang lakas at yabang. Ang mga tauhan niya ay nagsitakbuhan. Si Bantulak ay nagtatakbo papasok sa gubat. Ngunit ang gintong liwanag ay humabol kay Bantulak at nawala ito sa dilim, sumisigaw. Hindi ako ang huli! Hindi ako ang huli! Pagsikat ng araw, tahimik ang buong sitio. Ang gintong halaman ay mas maliwanag, mas malayo ang liwanag, mas buhay. Si Carlos at Libeth ay nakaupo kasama si Itom at ang tagak. Carlos, bulong ni Libeth. Akala ko mawawala ka sa akin kagabi. Hinawakan ni Carlos ang kamay niya. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Ang tagak ay humuni at nagsabi sa hangin, hindi pa tapos ang lahat. Ngunit nalagpasan ninyo ang pinakamadilim na gabi. Si Carlos ay lumingon sa halaman. At doon niya nakita ang isang bagong bunga mas malaki kaysa iba. Mas maliwanag. At umiikot na parang maliit na araw. At nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kapalaran. Kinabukasan matapos ang madugong gabi ng labanan, tila nagbago ang buong sitio Malatubig. Ang hangin ay mas presko, ang lupa ay mas mabango, at ang mga ibon sa paligid ay tila may mga awiting hindi pa naririnig ng mga taga-baryo. Ang gintong halaman ay hindi na ordinaryong punong may liwanag ngayon ay para itong bantay. Isang haliging ginintuan na may kakaibang anyo, parang puno, parang tore, parang buhay na nilalang na may sariling paghinga. Ang pinakamalaking bunga, ang ikaapat at pinakamatingkad, ay nakasabit sa pinakamataas nitong sanga. Umiikot-ikot na para bang sinusundan ang galaw ng araw. Si Carlos, Libeth, Itom at ang malagintong tagak ay nakatayo sa ilalim nito, nakatingala at nagtataka kung anong panibagong kapangyarihan ang nagtatago sa loob ng gintong bunga. Hindi nagtagal, dumating ang mga kapitbahay. Sina Mang Siloy, Aling Marta, at maging ang mga kabataang nakakita ng liwanag kagabi ay naglakad papunta sa sakahan ni na Carlos. May daladalang pagkain ang ilan, may mga bulaklak ang iba, at halos lahat nakayuko sa paggalang. Carlos, Libeth,
wika ni Aling Marta. Narinig namin ang lahat kagabi. Ang mga hiyawan, ang sigaw, ang liwanag. Nakala namin katapusan na ng baryo, dagdag ni Mang Siloy. Pero sa halip, umaga tayong may bagong pag-asa. Lumapit ang isang batang lalaki. Kuya Carlos, ang tatay ko, gumaling po ang rayuma pagdaan niya dito kanina. May kinalaman po ba yon sa halaman ninyo? Nagkatinginan sina Carlos at Libeth. Hindi namin alam, sagot ni Carlos. Pero kung nakatulong man, sana'y para sa ikabubuti ng lahat. Umuni ang tagak, tila sumasangayon. Ang mga tao ay halos yumuko sa puno. Hindi nila ito sinasamba, ngunit ramdam nila ang dakilang kapangyarihan. Bandang hapon, isang kabayong pagod na pagod ang makita sa landas. Ang nakasakay, si Don Hilario. Ngunit hindi na ito mukhang mayaman, makapangyarihan o mapanghamon. Namumutla ito, nanginginig at halatang walang tulog. Hindi kasama ang mga tauhan. Wala ring armas. At ang kabayo ay halos manghina na. Nang makita siya ni Carlos, agad na hinto ang lahat. Lumapit ang hasyendero, nanginginig ang tuhod, at sa unang pagkakataon lumuhod sa harapan ni na Carlos at Libeth. Carlos, Libeth, patawarin niyo ako. Nagkatinginan silang lahat. Halos hindi makapaniwala ang mga kapitbahay. Si Don Hilario, ang pinakanakatatakot at pinakamarahas na tao sa buong distrito, nakaluhod at umiiyak. Hindi ko alam. Ang patuloy niyang iyak, na ang kasakiman ko ay maglalapit sa akin sa kamatayan. Ano man yang halaman ninyo, binuksan nito ang mata ko. Ngunit bago makasagot si Carlos, humuni ang tagak at nagsalita. Hindi ang halaman ang nagbago sa iyo, kundi ang takot na nakita mong sarili mong dilim. Napahagulgol ang hasyendero. Patawarin niyo ako. Hindi ko na muling gagalawin ang lupa ninyo. Hindi ko na kayo paghihirapan. Hindi na ako babalik para mangapi. At sa unang pagkakataon, nakita ng buong sitio ang pagbasag ng kapangyarihan ng hasyendero. Kinagabihan, lumabas mula sa gubat ang mga engkanto na dati nang sinumpa ng mambabarang. May dalang mga bulaklak, mga dahon, mga prutas, at may mga awit silang parang tinig ng hangin. Lumuhod sila sa paligid ng gintong halaman. Dakilang liwanag ng lupa, sabi ng pinakamatandang engkanto. Kami ay nagpapasalamat dahil binalik mo ang aming anyo at kalayaan. Tumingin sila kina Carlos at Libeth. Kayo ang pinagpala ng lupa. Kayo ang magiging tagapag-ingat nito. Nanigas si Carlos. Tagapag-ingat? Kami? Tumango ang tagak. Oo, dahil hindi lahat ay binibigyan ng ganitong biyaya. At hindi lahat ay nagsasakripisyo para sa lupa. Ngumiti si Libeth ng may pag-aalinlangan. Pero, paano namin pangangalagaan ang ganito kalaking kapangyarihan? Hindi kayo nag-iisa, tugon ng isang engkanto. Ang buong gubat, ang lahat ng nilalang, ang kalikasan mismo, kakampi ninyo. Habang nag-uusap ang lahat, biglang pumintig ang malaking gintong bunga. Kasing lakas ng tibok ng puso ng isang higante. Nagliliyab ang kulay, at ang puno ay umuga. Nagulat ang lahat. Carlos, bulong ni Libeth. Parang malapit na itong mahulog. Hindi dapat mahulog, sigaw ng isang engkanto. Hindi pa ito handa, ngunit huli na. Sa mabagal na pag-ikot ng oras, bumagsak ang gintong bunga. Diretso sa mga braso ni Carlos. Boom! Isang malakas na alon ng liwanag ang kumalat sa paligid, 10 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang liwanag. Napayakap si Libeth. Napasigaw ang mga kapitbahay. At ang mga engkanto ay nagtakip ng mata. Nang mawala ang liwanag, nakita nilang si Carlos ay nakatayo pa rin nakayakap sa gintong bunga
na hindi nasira kahit nahulog. Ang tagak ay lumipad papalapit, naglalakbay sa ere at dahan-dahang sinabi, "Carlos, ang bungang hawak mo, iyon ang simula ng lahat." "Simula?" tanong ni Carlos. Tumango ang tagak. "Simula ng kapalarang hindi lamang para sa inyo, kundi para sa buong sitio Malatubig." At sa unang pagkakataon, nakita ni Carlos at Libeth ang hugis ng gintong bunga, hindi na bilog, hindi na perlas, kundi parang munting puso na gawa sa ginto. At sa loob nito, tila may gumagalaw. Tahimik ang lahat matapos mahulog ang gintong bunga sa mga bisig ni Carlos. Hindi na ito ordinaryong bunga. Hindi na ito simpleng regalo. Ito ay hugis puso, kumikislap na parang may sariling buhay at may malamlam na pintig na sinasabay ang tibok ng puso ng lupa, ng hangin at ng mga nilalang sa paligid. Si Carlos ay nakatayo, nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kapangyarihang hawak niya ngayon. Si Libeth ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, at maging si Itom at ang malagintong tagak ay nakatingin na parang nakatunghay sa isang sagradong pangyayari. Ang mga engkanto sa gubat ay lumuhod. Ang mga kapitbahay ay napatigil at nagantanda. At maging si Don Hilario na nakaluhod pa rin sa lupa ay nagaangat ng ulo ng dahan-dahan, puno ng takot at pagkamangha. Umihip ang hangin, mabagal, maalon, parang may gabay na dumadaloy. Unti-unting nag-init ang gintong puso sa mga palad ni Carlos. Hindi mainit na nakakasunog kundi mainit na nagbibigay buhay. "Carlos," bulong ni Libeth, "hawakan mo lang, huwag mong bitiwan." Tumango siya. At nang tuluyan ng magapoy ng gintong liwanag ang gintong puso, bumukas ito. Hindi ito bumukas na parang prutas. Hindi ito nabiyak. Bagkus, nagbuka ito na parang bulaklak sa gitna ng tagsibol. At sa loob nito, may lumitaw na isang maliit na kristal, kulay ginto rin, ngunit mas malinaw, mas busilak. Ang tagak ay lumipad pababa, tumayo sa balikat ni Carlos, at sa unang pagkakataon, nagsalita ng malinaw. "Carlos, ito ang tunay na bunga ng lupa. Ito ang mutyang ginto ng pagpapanumbalik. Napatigil ang lahat. Isa sa mga engkanto ang napabuntong hininga. Ang mutyang ginto, ang pinakaninakaw na yaman noon, ang pinagmulan ng buhay ng gubat at bukirin. Hindi namin inakalang babalik ito." Ngumiti ang tagak. "Hindi ito babalik kung hindi dahil sa inyo." Hindi makakibo sina Carlos at Libeth. Muling nagsalita ang tagak. Ang kanyang tinig ay mababa pero malinaw. Parang bumubulong ang kalikasan sa hangin. Ang mutyang ginto ay may 3 kapangyarihan. Pagpapalago ng lupa. Ang sinumang magtanim sa lupang pinagbahaginan ng mutya ay magkakaroon ng masaganang ani kahit tagtuyot, kahit baha. Pagpagaling sa mga sugat at karamdaman. Kapag inilapit ang mutya sa taong may sakit o nasugatan, gagaling ito mula sa loob. Pagpapalaya sa mga nilalang na sinakop ng dilim. Sinumang nilalang, tao man o engkanto, na nalulong sa sumpa o kasamaan ay maaaring bumalik sa tama kung mahahawakan o madadaanan ng mutya. Nagtatakang napatingin si Carlos sa mga engkanto. "Kung ganon, kaya pala gumaling ang ilang kasama namin," sabi ng isa. "Kaya pala gumaan ang lupa," tugon ng isa pa. At si Mang Siloy, na nakalapit na, ay ingat na humawak sa lupa sa tabi ng halaman. Parang bumalik ang sigla ng paligid, sabi niya. Tumayo si Don Hilario, nanginginig. "Carlos, magagawa mo bang patawarin ako?" Halos maputol ang kanyang boses.
tahimik ang lahat. Ang hangin ay huminto. Ang tagak ay sumilip kay Carlos. Si Carlos ay tumingin sa hasyendero, ang lalaking nagpasakit sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Ang lalaking kayang kunin ang kanilang lupa, kalabaw at kabuhayan. Ang lalaking muntik nang pumatay sa kanya kagabi. Ngunit bago pa siya magsalita, inayos ni Libeth ang hawak niya. Carlos, bulong niya, piliin natin kung ano ang tama, hindi kung ano ang madali. Napapikit si Carlos. Huminga ng malalim at nagsalita. Pinatatawad kita. Napasigaw ang ilan. Pinigilan ng iba ang paghingal. Pero, dugtong ni Carlos, hindi ka makakabalik sa dati mong buhay. Hindi ka na mananalasa pa. Hindi ka na mang-aapi. Napatango si Don Hilario, umiiyak. Tanggap ko. At sa sandaling iyon, isang sinag ng mutya ang tumama sa kanyang dibdib, hindi upang saktan, kundi upang gisingin. Sa mga mata ni Don Hilario, nawala ang pula, nawala ang yabang, at napalitan ng pag-unawa. Sa araw ding iyon, ginamit ni Carlos ang mutyang ginto sa iba't ibang lupain. Sa bukid ni Aling Marta na palaging nalalanta ang tanim. Sa sakahan ni Mang Siloy na laganap ang peste. Sa mga bata ng baryo na may sipon, ubo at mga sugat. At ang resulta, parang himala. Sa loob ng isang oras, tumubo ang halaman. Gumaling ang may sakit. Umunlad ang baryo. At ang lahat ay lumuhod sa gitna ng sakahan ni na Carlos at Libeth, dala ang puso ng pasasalamat. Pagsapit ng dapit hapon, lumipad ang malagintong tagak at tumayo sa ibabaw ng gintong halaman. Carlos, Libeth, wika nito. Simula pa lang ito. Hindi ninyo hawak ang mutya para sa sarili ninyong yaman, kundi para sa lahat ng tao at nilalang ng Sitio Malatubig. Ngayon, kayo na ang tagapag-ingat ng mutyang ginto. At kasama ninyo ang buong kalikasan. Umikot ang liwanag. Umihip ang hangin. At dahan-dahang naglaho ang tagak, parang ulap na iniangat ng hangin. Naiwan si Itom, nakatingala, tila nag-aantay ng pabalik na kaibigan. Lumapit si Libeth kay Carlos at hinawakan ang kanyang kamay. Nagawa natin, Carlos? Ngumiti si Carlos, pagod ngunit masaya. Hindi tayo iniwan ng lupa, hindi tayo iniwan ng kabutihan. Tumingala sila sa langit. At doon, sa dapit hapong gintong kulay, parang nag-iwan ng bakas ang mga pakpak ng tagakisang paalala na babalik siya kapag kailangan ulit ng Sitio Malatubig ang kanyang liwanag. Sa huli, hindi lang nawala ang utang ni na Carlos at Libeth. Hindi lang sila naging tagapag-ingat ng mutya. Hindi lang sila naging bayani ng sitio. Naging puso sila ng pagbabago ang magsasakang minahal ng kalikasan. At minahal din ng lahat ng nilalang na nabubuhay sa ilalim ng araw. Wakas,